long as I'm the chairman of the Finance Committee, I will commit to reach the 2% by 2028. So, yun ang atin. Thank you, Your Honor. Thank you. Sa darating na 2026, ni-reveal sa isinagawang budget hearing sa Senado, para sa Department of National Defense, na ang defense budget ng ahensya ngayon, ay aabot at katumbas na ng 1.2% ng GDP ng Pilipinas, pinakamataas umano ito, sa buong kasaysayan ng departamento. Di inaasahan at nakakatuwa, na nagawa ng Senado, na dagdagan ng 20 billion pesos, ang program fund para sa AFP Modernization Program ng Department of National Defense, upang masimulan na umano, ang mga acquisition, na matagal nang naantala, dahil sa kakulangan ng budget. Lubos na natutuwa ang AFP, sa magandang balitang ito. Kaya naman, 60 billion pesos na ang program fund, o ang garantisadong pera na ibibigay sa AFP Modernization Program sa susunod na taon, halaga na napakarami ng masimulang i-acquire, para sa depensa ng bansa. Bagamat hindi pa ito final, dahil dadaan pa ito, sa Bicameral Committee, bago pirmahan ng Pangulo, ngunit ayon sa mga nagdaang taon, kung ano ang lumabas mula sa Senado, mostly, ay siya ring magiging final allocation sa bawat ahensya. Ito ay napaka-good news, ngunit di pa dyan nagtatapos, dahil may mas good news pa na ni-reveal. Ayon sa mga senador, na sina JV Ejercito at Win Gatchalian, pagsisikapan nilang mga senador, na may taas ang defense budget, hanggang maabot ang 2% ng GDP, bago o pagsapit ng 2028. Ito ay napakalaking balita, kung mag-materialize. Kung makakamit ang target na iyan, malaking pagbabago, ang naghihintay, lalo na, para sa modernisasyon ng AFP. Pero gaano kalaki nga ba, ang 2% ng GDP, sa konteksto ng Pilipinas ngayon? At gaano kalaki, ang maaaring pondo para sa mga bagong warships, multi-role fighters, air defense at anti-ship missile systems? Gaano kalaki ang ekonomiya natin, at ano ang halaga ng 2% ng GDP? Ating busisihin. Base sa pinakabagong datos, ayon sa Wikipedia, tinatayang ang nominal GDP ng Pilipinas, noong 2025, ay nasa humigit kumulang 28 trillion pesos. Yan ay nakabase, sa palitan ng piso-dolyar, na humigit kumulang 58 piso per US dollar, ngayong 2025. Ibig sabihin, ang 1.2% ng GDP na 28 trillion pesos, ay halos katumbas ng 345 billion pesos. Samantala ang 2% ng GDP, ay halos katumbas ng 570 billion pesos. Ang ibig sabihin, kung makamit ang 2% of GDP target, maaaring magkaroon ng Department of National Defense, ng budget na nasa 570 na bilyong piso taon-taon. Pero, hindi ibig sabihin, na ang lahat ng 2% ng GDP, ay pupunta sa AFP Modernization Program. Mahalagang malaman, na ang 2% ng GDP bilang budget ng DND, ay kabuuang pondo, hindi lamang procurement, o pagkuha ng mga armas. Kasama rito, ang sahod at allowance, para sa lahat ng kawani at sundalo, operasyon at maintenance at iba pa. Kaya kahit malaki ang nakalaan, isang bahagi lang nito, ang pupunta sa aktwal na modernization, o armament acquisition. Ganun pa man, napakalaki pa rin ang halaga, ang maaring mapupunta, sa AFP Modernization Program, kung matuloy itong 2% ng GDP, kung ikukumpara ito, sa mga allocation sa AFP Modernization Program nitong mga nakaraang taon. Upang magkaroon ng ideya, base sa impormasyon ngayong 2025, ang total expenses ng DND, ay nasa 295 billion pesos. Kung merong ilalaan sa DND, na 2% ng GDP bawat taon, na nasa 570 billion pesos, babawasan halimbawa sa total na expenses na 295 billion pesos, may matitira na 265 billion pesos, para sa AFP Modernization Program. Malaking diferensya sa kasalukuyan, na 60 billion pesos lamang ang allocation sa AFP Modernization Program sa susunod na taon. Bagamat maliit pa rin ang 265 billion pesos kung matutuloy, ngunit kung isipin natin, ang 2 trilyong peso na kailangan, upang ma-implement ang mga backlog na acquisition, simula nang naging batas ang AFP Modernization Program 13 years ago,
ngunit napakalaki nito, kung ating titingnan kung magkano lamang ang binibigay sa AFP Modernization Program bawat taon sa nakalipas na 13 taon. Napakalaki ng halaga na ito para ma-catch up ng AFP ang ilang dekadang pagpapabaya sa kanila ng gobyerno. Napakaraming mga kagamitan ang mabibili sa halagang ito bawat taon. Anupat sa estimate natin, ay magiging fastest growing defense force ang Pilipinas sa buong Asia, sa loob lamang ng 4 na taon. Ano ang posibleng unang mga armas o sistema na mabibili, at paano ito magpapa-fast track sa modernisasyon? Kung may 265 billion pesos ang AFP para sa modernization, madali maisakatuparan ang pagbili ng 2 squadron ng submarines, isang tunay na game changer sa deterrence ng ating bansa. Hanggang ngayon, wala pang malinaw kung kailan mapipirmahan ang 2 submarine mula sa South Korea. Hindi na rin mahirap bumili ng mga high-end na multi-role fighters. Bagamat nakikita natin na nasa closest time na ang KF-21 deal ng Pilipinas at South Korea ngayon, na magbubukas sa Philippine Air Force sa pinakauna nilang multi-role fighters, ngunit ang second phase ng acquisition nito, na sinasabing 2 squadron, ay paniguradong suntok sa buwan na naman ang paghahagilap ng pondo para dito, maliban na lang kung matuloy itong 2% of GDP target na ito. Mas lalo pang mahirap maghagilap ng budget para sa AWACS aircrafts at aerial refueling aircrafts. Pagdating sa mga warships, bagamat tila napirmahan na ang 2 additional na Malvar class, ngunit ang plano na 2 destroyer-sized frigates ay walang siguradong petsa kung kailan mapirmahan. Kung mananatiling ganitong 1% of GDP lamang palagi ang budget ng Department of National Defense. Kahit ang 50 battery ng mga missile system na target ng Philippine Army at Philippine Air Force bilang minimum na requirements ay mananatiling walang kasiguruhan hanggat hindi maitaas ang allocation para sa AFP Modernization Program. Ganun din ang communications and command centers ay mahirap makausad ng mataas hanggat limitado ang allocation ng AFP Modernization Program bawat taon. Kung magkakaroon agad ng pondo, maaaring magsimula agad ang DND ang mga kontrata o procurement programs, at sa loob ng 1 hanggang 3 taon. Makikita na ang pagbabago, mga malalakas at mga bagong barko at eroplano na parating, mga modernong missile system, advanced and state-of-the-art training ng mga sundalo, high-tech na command and control systems, at matikas na watawat ng Pilipinas, na nagwawagayway sa harap ng West Philippine Sea, nagbibigay ng matapang na mensahe, na huwag subukang umatake, masisira ang buhay nyo.